Yan, kung tapos na po tayong manalangin, basahin ko lang po ang napakagandang talata sa dalawang aklat sa Biblia. Maiksi lang naman po ito. Diba? Kung kahit na alam natin na nagiging hindi tayo matapat sa Diyos o maaring hindi tayo nagiging matapat sa ating mga pangako or nasasabi, pero gayon pa man, ano man ang kalagayan ng ating buhay, si Lord hindi siya nagbabago. Sabi sa 1 Corinthians 1:9, wait lang po. Basahin ko po, Amplified Translation. God is faithful, nang ibig sabihin ay reliable, trustworthy, and therefore, ever true to His promise, and He can be depended on. By Him, you were called into companionship and participation with His Son, Jesus Christ, our Lord. Isa pa po, ano po yung kailangan maging tugon natin? Na ang Diyos ay matapat, hindi siya nagbabago, ni hindi nag-iiba ang mga pangako niya sa atin. Noon, ngayon at magpakailanman. Sabi sa Psalms 100, verses 4-5, give thanks to Him and praise Him, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Diba? Kaya kahit tayo ay pabago-bago, si Lord hindi nagbabago ng isip. At sa lahat ng henerasyon, He is the same God. Kaya dapat natin siyang alayan ng papurit pagsamba, kaya tayo ay maghanda ng ating puso, maglagak tayo ng ating papuri sa ating Panginoon. Let's praise His name. Amen. I have seen your faithfulness. You never break your promises. You are good, oh good, my Jesus. Amen po ba? In the tension of the night, speak your word, my guiding light. I will trust you, Jesus. Once again, let's declare, I have seen your faithfulness. I have seen your faithfulness. You never break your promises. You are good, always good, my Jesus. Yan ang ating Panginoon. Amen? In the tension of the night, speak your word, my guiding light. I will trust you, Jesus. Yes, I praise your name. I praise your name. In every moment I will choose to sing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Tuloy na napakabuti ng Panginoon at hindi siya nagbabago. There's so much grace for a broken heart. You're my strength when the day gets hard. Jesus. Be my hope, you're my hope, King Jesus. Once again, there's so much grace. There's so much grace for a broken heart. You are my strength when the days get hard. Be my hope, you're my hope, King Jesus. I praise your name. In every moment I will seek to pray. In
With all I am, with every breath I take, I praise your name. I praise your name. You are the giver of every good thing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. I praise, come on church. I praise your name. In every moment I will choose to sing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. I praise your name. I praise your name. You are the giver of every good thing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Yes. In the good and the bad time, Nararanasan niyo po ba yan? in the shadow, in the sunlight, Matapat ang Diyos. it's my joy for my Yes, whole hallelujah, life Lord. to praise your name. In the good and the bad times, in the shadow, in the sunlight, it's my joy for my whole life to praise your name. In the good and the bad times, in the shadow, in the sunlight, it's my joy for my whole life. We praise your name. In the good and the bad times, in good and the bad times, ooh, in the shadow, in the sunlight, it's my joy for my whole life. We praise your name. I praise your Abang name. church, kayo lamang po. Every moment. Amen. Kahit anong panahon ng buhay, yes, piliin natin magpuri sa Panginoon. I praise. Kayo lamang po. Yes, all together now. I praise your name. I praise your name. In every moment I will choose to sing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. I praise your name. You are the giver of every good thing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Yes, in the good and the bad times. In the good and the bad times, Jesus, in the shadow, in the sunlight, it's you, Jesus. my joy for my whole life to praise your name. In the good, In the good and the bad times, in the shadow, in the sunlight, it's my joy for my whole life to praise your name. I praise your name. I praise your name. In every moment Yes, I oh will Lord. choose to sing. Thank you, oh God. With all I am, with every breath I take, I praise your name. I praise your name. I praise your name. You are the giver of every good thing. With all I am, with every breath I take, I praise Come your on, church. name. I praise your name. Whoa. I praise your name. In every moment I will choose to sing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Yes, I praise you. I praise your name. You are the giver of Yes, oh every Lord. good thing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Yes, I praise. I praise your name. I praise your name. Whoa. I praise your name. Shall we give our praise clap unto the Lord? Truly, oh God, you deserve all the praises and all the glory. Panginoon, tunay nga, na patuloy ka namin pupurihin, O Diyos. Ano man
ang seasons ng buhay namin. Whether good, whether bad, masaya kami, malungkot kami. Panginoon, kayo na matapat na Diyos, di kayo nagbabago. And you deserve, Lord, na sa iyo namin iali ang aming mataas na pagsamba. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ika'y tapat, O Diyos. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ika'y tapat, O Diyos.
ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat. Yes, kaya naman, O Diyos. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang Yes, Lord. di ka nagbabago. Walang hanggan. Papuri, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, Amen. di Di ka ka nagbabago. nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Oh, ika'y tapat kailan pa man. Ika'y tapat, purihin ka. Aming tapat na Diyos, salamat, purihin ka. O Diyos na makapangyarihan. Oh, yes, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan, tapat magpakailanman. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago, Panginoon. At kung paanong sa simula, O Diyos, na nagpakilala ka, at ikaw ay nakapagtipad sa iyong mga anak, hanggang ngayon, ikaw ang nag-iisang Diyos na nagpakilala noon at patuloy na nagpapakilala ngayon at tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya salamat, O Diyos. Wala po kaming sapat na salita para ilarawan ang iyong kabutihan, ang katapatan mo, ang kabanalan mo, ang walang hanggang biyaya mo, at awa mo sa amin. Kaya nga naman, O Diyos, nawa ang maging puso ng iyong mga anak at maging nais ay mabigyan ka ng lubos na pagsamba, pagluluwalhati, mataas na pagpipitagan para sa iyong natatanging pangalan. Panginoon, samahan mo po kami sa araw na ito at wag mo po kaming hayaang lalabas ng iglesyang ito na hindi ka po namin naranasan
katagpuin mo po nawa ang bawat isa sa bawat himay ng iyong mga salita na aming mapapakinggan, na ituturo ng aming pastor. Tulungan mo po kami, Lord, na patuloy na magkaroon ng pandinig at pusong mataba, na Lord, sa lahat po ng aming maririnig, matututuhan, tunay nga na ito ay magkaroon ng bunga sa aming mga puso, sapagkat tapat ka sa iyong mga salita. Lord, dinaalay po namin ng lahat ng aming papuri, pasasalamat at pangsamba sa iyong natatanging pangalan lamang, ang aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yan. Salamat sa Lord. Tayo po ay magpatuloy sa ating patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Dahil sa ating pag-aaral, malayo-layo na po ang ating narating sa aklat ng Hebreo. So, as we continue to study, let's open our Bible sa Hebrews 6 pa rin po, verses 13 hanggang 20. And pwede po ba natin itong basahin ng sabay-sabay? So, nariyan na po ba ang inyong mga Biblia? Or electronic Bible? Yan. So, let's read. So, but we encourage everyone, lagi po nating dalhin ang ating mga Bible. So, sabay-sabay po nating basahin sa verse 13. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom we swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves. In all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath. So that by the two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. So, Panginoon po ang patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. So, tayo po ay maghanda ng ating puso sa lahat po ng ating mapapakinggan for today. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Tayo po ay nasa ika-6 na kabanata at tatalakayin po natin simula 13 hanggang 20. At dito po sa pag-aaral natin ay makikita po natin yung katapatan ng ating Diyos sa kanyang mga pangako. At binigyan ko po ito ng title na Certainty of God's Promises. Sa pag-aaral po natin ay makikita po natin kung paanong ito pong pangako ay mayroong recipient. No, ito po yung grantee na tawagin natin sa verses 13 to 15. Siya po yung beneficiary noong promise. At dito po sa mga talata, makikita po natin ang halimbawa ng nangyari kay Abraham. At sa pangalawang bahagi po, verses 16 to 18, ipinakilala po yung nagbigay ng pangako, yung grantor. No? Siya yung benefactor of the promise. At dito po makikita natin na yung pangako ay pinagtibay ng Diyos, established by God. At ang pangatlong bahagi sa ating pag-aaral, ito pong pangakong ito ay mayroong guarantor, no? Sa verses 19 to 20. Ibig sabihin, yung pangako upang ito ay matupad at maganap at matanggap ng pinangakuan, mayroong backer na tinatawag, no? Backer of the promise, and that is none other than Jesus Christ. He embodied yung pangako na to na ang Panginoong Yesus, siya mismo ang humarap upang maganap yung pangako at siya ang nanguna sa pagtanggap ng pangakong ito. At ito po
ang mga bagay na kung saan nagpapatibay na ang pangako ng Diyos ay may katiyakan. Kaya nga po, kung ikaw ay pinangakuan ng Diyos, tandaan po natin, meron tayong guarantee na talagang magaganap yung mga bagay na yan. So pag-aralan po natin yung mga talata. So ang una pong bahagi, yung sino ba yung benefactor? No, yung tumanggap ng pangako o tawagin nating grantee. At dito nga po hinalimbawa si Abraham sa verses 13 to 15. Sa pangako pong ito ay makikita po natin yung nangako. No, yung God's person, ito yung nagbigay ng assurance kay Abraham. Sabi sa talata, sa verse 13, "For when God made a promise to Abraham, he had no one greater by whom to swear, he swore by himself." Sa hukuman, yung mga witnesses, mapapansin po natin na ang mga witnesses, bago sila magsalita, yung kanilang sasabihin ay meron itong pagkilala sa mataas na kapangyarihan. Pwedeng ito yung hukuman ng mga tao, but at the same time, hindi tumitigil doon, kundi tinitingnan din nila ang Diyos, na ang lahat ng sasabihin nila ay may katapatan nilang sasabihin at saksi ang Diyos sa mga bagay na nais nilang sabihin. Ganon sa tao. Pero sa Diyos, dahil po wala nang ibang mas mataas sa Kanya, para lang i-accommodate na talagang tapat siya sa pangako niya, nung siya ay nangako siya gamit ang kanyang sariling pangalan. At ito po ay nangyari sa aklat ng Genesis chapter 22, at makikita po natin sa verses 16 to 17, yung mga pangyayari. Dito po sa Genesis chapter 22, pinag-aralan na po natin ito, no, nung Father's Day. At dito po ay sinubok si Abraham. At yung pagsubok na hiningi kay Abraham ay yung ialay yung kanyang mahal na anak. At yung pag-aalay na to, ito ay iaalay bilang handog sa Diyos. At yung paghahandog na to, mayroong pananaw na yung anak mo ay magdadanak ng dugo sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, pwedeng mamatay. Ganon ang pagsubok kay Abraham. At si Abraham, kita natin, hindi nag-alinlangan, bagkus sumunod siya sa ipinagawa ng Panginoon. Inialay niya ang kanyang anak. At sa takbo ng mga pangyayari, napatunayan ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa Diyos. At dahil dito, nabanggit ang mga pananalitang ito ng ating Panginoon. Sabi sa verse 16, "At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon." So, kita po natin dito na yung pagsumpa ay sa pangalan niya mismo. Kasi wala nang ibang mas mataas pa sa Diyos. Kaya po yung pagsumpa ay sa kanyang sarili. "Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi." So, ito pong pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa buhay ni Abraham. Kaya nga po, dito po sa verse 14, makikita po natin yung God's purpose. No? At ito po yung agreement ng Diyos with Abraham. Sabi po sa verse 14, saying, "Surely I will bless you and multiply you." Naganap ba yan? Yung pangyayari na yan? Sa aklat po ng Nehemiah, chapter 9, verse 23. So ito po yung panahon na kung saan lumipas ang maraming mga taon. At dumating nga po yung pagkakataon na ang mga Israelita ay nasakop ng ibang bayan dahil hindi sila naging matapat sa Panginoon. Pero sa kabila ng mga pangyayaring yun, naging matapat pa rin ang Diyos sa kanila. At sa observation ni Nehemiah, ito po yung naganap.
Pinarami mo ang kanilang mga anak gaya ng mga bituin sa langit. At dinala mo sila sa lupain na iyong sinabi sa kanilang mga ninuno na pasukin at angkinin. So makikita natin dito na yung plano ng Panginoon na sila'y dadami at magkakaroon pa ng sariling lupain, naganap po yun. Sa kabila ng ang mga Israelita, matigas ang ulo. No, ayaw nilang sumunod sa Panginoon, ayaw nilang magpasakop sa Panginoon. Pero makikita po natin dito na ang plano ng Diyos, tutuparin niya. Maski na yung mga pinangakuan, sumasablay. At ganun nga po nangyari. Pero si Abraham, tandaan po natin, hindi siya kabilang sa mga tao na binaliwala ang Diyos, kundi si Abraham po ay naging matapat sa ating Panginoon. At bago maganap yung pangako ng Diyos, meron pong God's preparation. At makikita natin yung attitude ni Abraham. Sabi pong ganun sa verse 15, and thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. So dito po makikita natin na ang isang elemento na nangyari kay Abraham, natuto siyang magtiwala sa Diyos. At sa pagtitiwala na to, natuto siyang magantay patiently. Si Apostle Pablo po, nakita niya yung pangyayari sa buhay ni Abraham. At naisulat niya ang mga bagay na to sa mga taga-Roma. Sabi pong ganon, kahit wala pang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. No? Kasi malinaw yung pangako ng Diyos, malinaw yung plano ng Diyos, magkakaroon ng maraming anak si Abraham. At nanalig si Abraham. Sa verse 19, makikita po natin, hindi naging mahina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawa, si Sarah, ay baog. Pinangakuan siya at the age ng 75. And then, hindi po overnight, nagkaroon sila ng anak. Lumipas ang maraming mga araw, ang araw ay naging 1 buwan, ang mga buwan ay naging taon, at ang mga taon ay lumipas pa at dumating yung time. 100-year-old na siya. Marahil kung ako lang yun, baka napaisip ako, totoo kaya yun? Baka namang guni-guni ko lang. Pero si Abraham po, hindi naging ganon ang kanyang attitude. Bagkos hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Kasi kung papansinin natin yung mga circumstances, para bang hindi totoo yung pangako sa kanya. Isa pa, bukod sa kanyang katawan na unti-unting umiidad, humihina, yung asawa niya, hindi nagkaanak maski kailan. Baog. Pero maski ganun ang sitwasyon, hindi siya nang hinawa dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Amen? Dahil alam niya na ang Diyos niya mabuti. Alam niya na ang Diyos niya matapat. Alam niya na ang Diyos niya gagawin yung lahat ng bagay ayon sa kanyang timing. Minsan nga po kasi pag wala sa timing natin si Lord, minsan sumasama loob natin Lord, dapat ngayon Di ba? Napansin niyo po ba yun? Dapat ngayon Pero minsan hindi ganun si Lord. He has always the perfect time sa bawat pangyayari. And then, ang sabi pa sa verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Pagka nag-aantay ka sa ipinangako sa iyo, ano ang nararamdaman mo habang tumatagal?
Diba? Usually, napanghihinaan ka ng loob. Si Abraham hindi ganon. Lumalakas pa yung pananampalataya niya habang tumatagal. At minsan po tayo, pagka pinangakuan at ang tagal bago matupad, nagrereklamo na tayo. Di ba? Lord, ano ka ba naman? Si Abraham po, imbis na reklamo, ano sabi? Nagpuri pa sa Diyos. Mga kapatid, yan ang pananampalataya. Marunong magpuri sa Diyos. Sapagkat alam niya na tapat ang Panginoon. At dito nga po, dahil sa pagiging matyaga ni Abraham sa pag-aantay, natupad ang ipinangako. So, ganito po ang naging kalagayan ng tumanggap ng pangako. Marunong mag-antay. Ano ba yung pinagpe-pray mo kay Lord? Ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon na alam mo naman kalooban niya? And yet, parang di pa nangyayari ngayon. Napanghihinaan ka na ba ng loob? Ang tunay na pananampalataya, dahil naniniwala siya na kalooban ng Diyos yung hinihiling niya, oo, naiinip, pero lalong lumalakas ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? At nagpupuri ka sa Panginoon. Hindi ka hihinto sa mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. At dito po sa sumunod na talata, ipinakilala kung sino yung nangako, yung guarantor. At ito po, papaunawa sa atin kung paano ito pinagtibay ng ating Panginoon sa verses 16 to 18. Sa verse 16, makikita natin kung paanong nagaganap ang mga kasunduan ng mga tao. Sabi kong ganon, for people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. Tulad po ng nabanggit ko kanina sa pasimula, pagka po nangangako ang isang tao sa hukuman ng mga tao, palagi po niyang kailangang banggitin na yung pangako niya ay saksi ang Diyos. Sa aklat ng Deuteronomio 5:11, ito po'y bahagi ng 10 utos. Sabi kong ganun sa verse 11, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ituturing ng Panginoon na walang sala ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So ito po ang 3 utos. Sa aklat ng Bilang 32, sabi kong ganon, kung ang isang lalaki ay gagawa ng panata o sumpa sa Panginoon, na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangan tuparin niyang lahat ang kanyang sinabi. Bakit? Sa aklat po ng Josue, 20, ganito po ang takbo ng pananaw ng mga tao nung mga panahon na yan. Na ngayon po medyo nababali na ito, no? Naalala niyo po ba na balita yung nasa hukuman at may tinatanong sa kanya at ang sagot niya, Your Honor, hindi ko po maalala. Pero itong taong ito nangako sa harapan ng Diyos. Pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Alam niyo po ba na yung ganoong paraan o ganoong klase ng pananaw na nangako ka at hindi mo tinutupad, inilalagay mo sa panganib yung buhay mo. Tingnan niyo po, dito po sa aklat ng Joshua, chapter 9, verse 20.
Ganito ang gagawin natin. No? Nagpaplano ang mga Israelita. Sapagkat ang mga Israelita nagbigay ng pangako sa mga tao, nakaaway pala nila. No? Dinaya sila. Kailangan nilang ubusin yung mga tao na naninirahan dun sa lupang ipinangako ng Diyos. Pero sa pagkakataong yun, dahil napakalakas, napakamakapangyarihan ng mga Israelita, natakot yung ibang mga tribo. At merong tribo na nagbalat kayo, nagkunwari na sila'y galing sa malayong bayan. At sila'y nagmungkahi sa mga Israelita sa pamumuno ni Joshua na wag na silang patayin. At dahil si Joshua, hindi muna kumonsulta sa Diyos. Nangako agad siya. No? Nagmadali sa kanyang mga pangako. So sinabi ni Joshua, hindi na namin kayo papatayin. Dahil hindi siya kumonsulta sa Diyos, na inunahan niya yung kalooban ng Diyos, nagulat siya. Kasi yung palang pinangakuan niya, mga kaaway nila, na nandun lang sa tabi-tabi. Kaya nga po, anong gagawin nila? Sabi pong ganun sa talatang 20, ganito ang gagawin natin, hindi natin sila papatayin. Dahil baka pausahan tayo ng Diyos kapag sinira natin ang sumpa natin sa kanila. Pansin niyo po yun? Pag binali nila yung sumpa nila, ang Diyos ang magiging kalaban nila. Ganyan po ka-powerful ang pagbibigay ng pangako o panunumpa na kung saan ang Diyos ang siyang magiging saksi. Ngunit sa ganitong paraan naman po, magiging matibay ang kasunduan kapag mayroong panunumpa na ang Diyos ang saksi. Kaya nga po, hindi natin may aalis na ang pagpapakasal, bahagi ng isang matibay na pakikipagrelasyon sa isang kabiyak sa pagtataguyod ng pamilya. Kaya nga po, sa mga nais magtaguyod ng pamilya, importante na sila ay humawap sa Diyos at manumpa na kung saan ang Diyos ang saksi. At sa ganitong paraan, yung pamilya na itataguyod nila, pagka sila'y nagkaroon ng mga anak, ito ay sasamahan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, sapagkat mayroong sumpaan na naganap sa harapan ng Diyos. So nagiging matibay ang relasyon, ang samahan ng mga tao kung ito ay mayroong pagbibigay ng pangako na kung saan ang Diyos ang siyang nagiging saksi. So ganun po ang human way ng mga sumpaan na sinasamahan ng Panginoon. Pero ito po, ang Diyos ang nangangako. So dahil ang Diyos ang nangangako, para patunayang kay Abraham na seryoso siya, ganito po, sabing ganun sa verse 17, so when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. So, kita natin dito, no? Para hindi mag-alinlangan yung kanyang pinangakuan, God made an oath. At makikita natin yan sa Aklat ng Mga Awit, 105 sa talatang 9 hanggang 10. Ganito po yung takbo ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita sa kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. Sabing ganun sa verse 9, ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay. Para sa Israel, ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Kita po natin dito sa bawat henerasyon ng naging lahi ni Abraham, nagbibitaw ang Panginoon ng kanyang pangako na ito ay tutuparin niya. Di po ba si Abraham, sino po ang naging anak? Si Isaac. At si Isaac, sino ang kanyang mga naging anak?
no? Si Esau at si Jacob. Pero ang pangako ay para kay Jacob. At kay Jacob, nangako ang Panginoon. At mula kay Jacob, ipinanganak yung tinatawag nating 12 tribes. At mula po dun sa 12 tribes, dumami ang mga Israelita at sila ay naging isang bayan. Sindami ng bituin, ang dami ng mga naging lahi ni Abraham. Naging matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So pinagtibay ito ng Panginoon. Sa bawat henerasyon, nangangako ang Panginoon sa kanilang mga pinuno. Sa verse 18, makikita natin yung kredibilidad ng Diyos. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Ano po yung hindi nagbabago sa Diyos? No? So dito ipinakita yung character of God. It is impossible for God to lie. Imposible na ang Diyos ay magsinungaling. Sa aklat ng mga bilang 23:11, ganito po nakilala ni Moises ang ating Panginoon. At dito po makikita natin na ito yung dahilan ng pagtitiwala natin kapag nangako ang Diyos. Sabing ganun sa verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? So kita natin dito na ang Diyos natin, pag nangako siya, tinutupad niya yon. Pag sinabi niya, ginagawa niya yon. Sapagkat maski kailan, walang bahid ng pagsisinungaling ang ating Diyos. Kung tutusin, ang kinilala na ama ng kasinungalingan, ito'y walang iba kundi si Satanas. Kaya lang nakakalungkot, hanggang sa panahon natin ngayon, marami pang naniniwala kay Satanas at sa mga pandalaya niya. Kung hindi ka maniniwala sa Diyos, therefore, ang pinaniniwalaan mo si Satanas. Ganun lang po yun. Pero kung sa Diyos tayo magtitiwala, tandaan natin, yung pangako niya, that is unchanging. At isa pang hindi nababago sa Diyos, yung kanyang purpose. Sa aklat ng 2 Timoteo 2:13, makikita natin, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Sino po yung tayo? No, ito po yung mga pinangakuan. Sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Pansinin niyo po dito, pagka mayroong gustong gawin ng Diyos, at kung yung pinangakuan, matigas ang ulo, matigas ang puso, hindi nakabatay sa kanya yung pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang plano at kalooban. Hindi magbabago yung plano ng Diyos. Pwedeng ma-disqualified yung isang tao at mayroong ibang taong gagamitin si Lord upang matupad yung plano at kalooban niya. Amen? Kaya nga po, hindi tayo pwede magmalaki. Na ikaw ginagamit ka ng Panginoon ngayon at nangyayari yung mga bagay-bagay na ninanais ng Panginoon. Tandaan mo, kung hindi ka mananatiling tapat sa Panginoon, pwede kang palitan ng Panginoon. Sa lahat ng mga pangyayari, tandaan po natin, nangyayari ang mga bagay na to dahil ito ay kalooban ng Diyos. Halinaw po ba yun? Kaya kung magpaplano tayo, pupunta ako sa ganitong lugar, gagawin ko yung ganitong bagay. Sa panahong ito, ganito ang gagawin ko. Alam niyo po, sa Bible, may ganyang nagplano eh. No, dahil marami yung inaani niya, sabi niya, magpapagawa ako ng ganito, palalakihan ko pa yung kamalig ko, at ako'y pupunta sa ganitong lugar. Ang hindi niya alam, yung araw na yon, mamamatay siya. Nakita niyo po yung punto, wala tayong dapat ipagmalaki. Ano man yung talinong meron ka, katalinuhan na meron ka,
Kung yan ay ginagamit ng Panginoon, magpasalamat ka. Pero nakapangyayari ang lahat ng bagay dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Merong kredibilidad ang Diyos. Kaya nga po meron itong yung pangako ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, meron itong certainty. We who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Dito po sa bahaging ito, nung sinusulat ito nung writer ng Hebrews, pinalalakas niya yung loob ng mga kapatid niya sa pananampalataya. Kasi itong mga mananampalatayang ito, wala nang ibang inaasahan sa buhay nila, kundi ang Panginoon na lang. Tandaan po natin, nung panahon na sinusulat itong aklat ng Hebreo, yung mga mananampalataya na sinusulatan, they are being persecuted. They are being discriminated. Inaalis sila sa trabaho nila. Pinagbibintangan sila ng mga kasalanang hindi naman nila ginagawa. Nilalait sila, sinasaktan sila, kinukumpiska yung mga ari-arian nila. At sa mga panahong ito, mayroong banta sa kanilang buhay na pwede silang patayin dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At itong mga mananampalatayang ito, wala silang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Panginoon. At dito binibigyan ng katiyakan ng writer ng Hebrew, yung inyong inaasahan, maaasahan, mapanghahawakan. Pansinin niyo po yung buhay natin. Marami na tayong mga pangakong tinatanggap. Lalo na sa henerasyon natin ngayon. Kaya nga po yung iba hindi na believe sa salita eh. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na tayong narinig ng mga pangako at napako. Sa area na lang ng politika, yung ba ilang mga officials ng gobyerno na ang nangako sa atin. And yet, ano nangyari? Hanggang ngayon, traffic pa rin sa EDSA. Hanggang ngayon, baku-baku pa rin ang kalsada. Hanggang ngayon, di po pa rin maasahan yung tubig na regular na darating sa'yo. Hanggang ngayon, tumataas yung presyo ng bilihin. Pero marami silang pangako ng magandang buhay. Kaya po maraming tao pagod na sa mga pangako. Ganon din naman, yung mga produkto na binibili natin, lalo na kung mahilig ka sa online. No, akala mo kasya sa'yo yung damit. No, pagdating, naka-fit, fit na fit. No, anak mo pa yung gumamit. Akala mo matibay, pero nung ginamit mo, ilang araw lang, sira na. Hello? Pangako na hindi totoo. Kaya hindi nakapagtataka, marami po ngayon nakikipagrelasyon, ayaw magpakasal. Kasi pagod na sila sa mga pangako na pwede naman palang hindi matupad. Mga kapatid, ibahin natin ang Diyos. Ibahin natin ang Diyos na nangako sa kaligtasan natin. Ibahin natin. Sapagkat ibang-iba siya. Ang Panginoon na ating pinagkakatiwalaan, maaasahan natin. At sa takbo ng mga pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya, maski kailan, hindi pa sumablay ang Diyos. Amen? Kaya huwag mong isipin na sa'yo lang sasablay si Lord. Diba? Baka hindi gawin ni Lord. Baka, tandaan po natin, kung hindi man mangyari yung kalooban natin, yung kalooban ng Diyos, it is always for our best. Amen? Baka good lang yung gusto mo. Eh, ang gusto ni Lord, best. The best thing for your life. Kaya nga po sa aklat ng Salmo, ganito nila nakilala ang Panginoon eh. 146, 5-6. Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Diyos ni Jacob.
na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Diyos, na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito. Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, ganito nila nakilala ang Diyos. Ganito nagpakilala ang Diyos sa kanila. And I also firmly believe, hindi nagbabago ang Diyos. Yung Diyos ni Jacob, ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Moises, yung Diyos ni David, siya rin yung Diyos ko. At siya rin yung Diyos na pinananaligan niyo ngayon. Yung Diyos na nagligtas kay Daniel sa mababangis na leon, siya yung Diyos natin. Yung Diyos na nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego sa isang horno ng apoy, tandaan nyo, we have the same God. Kaya nga po, mga kapatid, this is an encouragement na ang Diyos na ito hanggang ngayon nagpapakilala at nakikipagrelasyon. Amen? Kilala mo ba siya? Kaya nga po, meron siyang kredibilidad. At para patunayan yung katotohanan ito, mayroong guarantor na pinag-usapan. Ito yung sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And Jesus is the embodiment of God's promises. Sa verses 19 to 20. Sabi pong ganon, tingnan natin dito kung paanong ang Panginoong Jesus ay may ginawa. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul. Pansinin niyo po, pag sinabing anchor, hindi po yung palaman. Iba yon. Ang anchor po, ito po yung nakalagay sa mga barko na ginagamit nila sa panahon na malakas ang ulan, malakas ang yung tubig, yung sineshake yung barko nila para hindi sila matangay ng alon o matangay ng hangin. Nag-launch sila nung anchor. At itong anchor na to, ito yung kakapit dun sa lupa upang anuman ang mangyari, hindi sila matangay at hindi sila mawasak. Ganon din po ang mga kaluluwa natin. Meron tayong matibay na anchor. Sa aklat ng Roma, 8:35. At isama na natin yung 38 at 39. Tingnan niyo po. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yun pong pag-ibig dito, hindi ito yung emotional love affair. No, hindi po yun. Kundi yung pag-ibig dito ay yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. No? So kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon dahil mahal ka niya, sino makapaghihiwalay sa atin? Sabi pong gano'n ni Apostol Pablo, ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang taggutom o ang kahubawan o ang panganib o ang tabak? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Pansinin niyo, ganun kakumbinsido si Apostle Paul, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pansinin niyo po yung mga talata. Ano ang kalagayan mo ngayon? Wala kang damit? Wala kang pagkain? May nagpe-persecute ba sa'yo? Hindi ko alam yung mangyayari bukas. Tingnan niyo po. Baka mayroong anghel na alisin ako sa pananampalataya ko.
Baka mayroong mga pinuno na sobrang bangis. Baka pumasok ang mga Chino at ipagbawal ang pagbabasa ng Bible. Masakop tayo. Hello? Kanino ka takot? Pwede nating maranasan yan. Ipapahintulot yan ng Panginoon. Pero maranasan man natin yan, tulad ng sabi ni Apostol Pablo, hindi mahihiwalay. Hindi ka mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero itong pag-ibig na to, mas nararanasan natin at buo nating natatanggap kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. At si Kristo Jesus ay iyong Panginoon. Sino dito kumilala na kay Jesus bilang Panginoon? Kinilala mo na ba? Nagpasakop ka ba sa Kanya? O hanggang ngayon matigas ang ulo mo? Walang mawawala sa'yo pag nagpasakop ka completely, totally sa Panginoon. If you surrender your life to God, if you surrender yourself to God's purpose and plan, at mabuhay ka para sa Panginoon, walang mawawala sa'yo. Hello? Ay, may mawawala pala. Mawawala yung mga masasamang plano ni Satanas sa'yo. Mawawala yung epekto ng kamatayan. Mawawala yung epekto ng mga pansamantalang aliw. Kundi ang matatanggap mo ay buhay na walang hanggan. Isang buhay na kasiya-siya at ito yung totoong kailangan mo. Amen. John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give us life. Life to the fullest. Amen. Yung hinahanap nating buhay, na kay Jesus yun. Siya lang ang makapagbibigay nun. Kaya nga po, dito ipinapakilala, we have a sure and steadfast anchor of the soul. Grabe, ganun katiyak yun. Ganun katibay yun, mga kapatid. And this is a hope that enters into the inner place behind the curtain. Dito naman po, sa mga pananalitang ito, ipinapakita sa atin na yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus na pag-aalay niya ng buhay, hindi ito sumablay. Tingnan po natin yung ginawa ng Panginoon sa aklat ng Roma 5:9-10. Lalo pa nga ngayon, itinuring tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong ang tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayon, ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ano ang ginawa ni Jesus? Dito po makikita natin yung kanyang kamatayan, no, yung binanggit dito yung dugo. Yung kanyang kamatayan, ito ang nag-alis ng galit ng Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon ng kaluguran ang Diyos sa mga makasalanang tao na sumampalataya sa Panginoong Yesus dahil sa ginawa ni Jesus. At hindi lang yun, kundi ito rin ang naging dahilan upang maalis ang galit ng Diyos at may pagkasundo tayo sa Diyos. Mga kapatid, kaya bang gawin ng ordinaryong tao yan? Kaya bang gawin ng isang makasalanang tao ang mga bagay na ito? Hindi po natin kaya yan. Pero si Jesus, siya na walang bahid ng kasalanan, ang perpektong tao na nabuhay sa mundong ito, naging masunurin sa kanyang ama, sa mga utos ng ama, inalay niya yung kanyang buhay. At yung buhay ng ating Panginoong Yesus, ito ang nagpawi ng galit ng ating Panginoon. Nung siya'y namatay, ano po nangyari? Nang matapos ang panahon ng kanyang kamatayan, nung 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito po yung patunay
na yung handog ng Panginoong Yesus tinanggap ng Diyos. Kaya nga po, dahil sa pangyayaring ito, meron tayong forerunner, our high priest. Sabi ganun sa verse 20, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. Ano po yung forerunner? Ang forerunner po, siya po yung tumatakbo muna sa isang lugar na pupuntahan ng grupo ng mga tao. Kumbaga, sa mga sundalo, bago lumusob sa kaaway, meron munang forerunner. May mauuna doon at titingnan ano ba yung sitwasyon. No, yan po yung forerunner. So kung ano man yung benepisyo na nandoon sa pupuntahan ng grupo ng mga tao, ito'y matitikman muna noong forerunner. At yan po si Jesus. Sabing ganun sa aklat ng Juan, 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ipaghanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko na ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Tingnan niyo po ito. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ito po yung forerunner. Nauna ang Panginoon. Si Jesus namatay. Nabuhay na muli, umakyat sa langit, at nandun siya sa piling ng Ama. Ito pong pangyayaring ito sa Panginoong Yesus, ganito rin ang inaasahan ng bawat mananampalataya. Kung paanong si Jesus nagtagumpay sa kamatayan, ganun din ang mga mananampalataya. Tayo rin ay may tagumpay sa kamatayan. Makakaranas tayo ng kamatayan kasi si Jesus namatay din eh. Pero matapos siyang mamatay, nabuhay na muli. Ano ibig sabihin nito? Kung ikaw ay mananampalataya, mamatay ka man physically, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong katawan. Amen? Hello? Meron tayong forerunner. Kaya nga po, si Jesus bilang forerunner natin, hindi lang yon, sabi pang ganon, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Ito pong tungkol kay Melchizedek na kalagayan ng ating Panginoong Yesus, this will be discussed sa mga susunod na chapters. No? Chapter 7, 8, 9, 10. Ito po yung gustong ipaunawa ng writer ng Hebrew sa mga mananampalataya. Dahil kung mauunawaan natin ito, lalakas tayo. Magkakaroon tayo ng unstoppable faith. Hindi ka na matitinag kung maintindihan natin yung mga bagay na to. At dito po ipinapakilala si Jesus, siya ang ating high priest. At ang pagiging high priest ni Jesus, pinag-usapan na yan sa lumang tipan. No? Sa aklat ng mga awit, 104. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. No, itong Psalms 110, this is talking about the Messiah. At yung Messiah na to ay nanumpa ang Panginoon at sabi niya itong Messiah na to, he will be in the order of Melchizedek as priest. Sa aklat ng Hebreo na pinag-aralan din natin nung nakaraan, sa chapter 2 verse 17, ganito rin ipinakilala si Jesus. Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Ito po yung time na ang Panginoong Yesus naging tao. Ipinanganak siya. No? Hindi siya alien na bigla na lang sumulpot. No? Kundi ipinanganak ang Panginoon. Naging katulad natin siya. Anong dahilan? Upang siya ay maging isang maawain at tapat
na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus is the perfect high priest dahil sa mga katangiang ito. Siya'y naging tao at sa pagiging tao niya, inialay niya yung buhay niya bilang handog na pang-alis sa ating mga kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, yung natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus, ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang pangako ng Diyos tiyak, maaasahan. Amen? So tandaan po natin as a summary, yung guarantee, this was seen in the example to Abraham. Si Abraham na pinangakuan, by patiently waiting, natanggap niya yung promise. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, huwag maging mainipin. Sa kabila, huwag magmadali. Sabihin niyo, God's timing is always on time. Hindi nauuna, hindi nauhuli, on time. Doon natin matatanggap yun, tulad ni Abraham. On the right time, natanggap niya yun. And then pinag-usapan natin yung grantor, yung nagbigay ng pangako. Verses 16 to 18, he established, this grantor, pinakilala sa atin, and yung promise was established by God. At para ma-establish ito, on human level, bumaba sa level natin ng Diyos, He made an oath to His promises. Hindi na kailangang mangako ng Diyos kasi tapat naman talaga siya. Kaya lang, ginawa niya itong pagbibigay ng pangako para yung mga pinangakuan, magtiwala tayo na totoo yung pangako niya. And then lastly, yung guarantor. This was embodied by Jesus. So kita natin, by sacrifice, He overcame death. At dahil sa ginawa ng Panginoon, He is our hope and high priest. Take note, si Jesus yung ating hope. So kung na kay Jesus ka, lahat ng inaasahan natin mula sa Diyos, nasa iyo na. Because He is our hope. At siya rin yung high priest natin. Kaya nga sa application sa mga pinangakuan, let us patiently wait to God's fulfillment of His promises. Because He who promised is faithful. Pangalawa, let us thank God for the certainty of His promises. Maging mapagpasalamat tayo. Huwag kang reklamador. Huwag kang mainip. May timing si Lord para sa lahat ng bagay. And then let us look to Jesus as the embodiment of believers' future. Meron ng nakaranas nung kumpletong ipinangako ng Diyos. And that is none other than our Lord, our Savior, Jesus Christ. At kung anong nangyari sa Panginoong Hesus, ganun din ang aasahan natin na mangyayari sa atin. Amen? Hindi po suntok sa buwan yung pananampalatayang Kristyanismo. Ang pananampalataya kay Jesucristo, maaasahan. Bakit? Kasi si Jesus, nung namatay, on the third day, ano nakita nila? Ghost? Hindi. Ang nakita nila, lalaki na may panibagong katawan. Nakikain pa nga eh. At kailanman hindi na namatay. Umakyat sa langit. Mga kapatid, that is our sure future. Kaya nga sa challenge, share your struggles on waiting for God's promises. How do you handle it? Maganda mapag-usapan to eh.
Kung mag-meet yung mga DG nyo, pag-usapan nyo po ito. Kasi, totoo naman, naiinip tayo. No? Dumadating yung time na gano'n. And then, pangalawa na magandang pag-usapan, share your gratitude to God upon knowing that we have certainty to God's promises. How will it change your perspective in life? Dahil tiyak yung pangako, paano ka mag-decision ngayon? Paano ka magpapasya ngayon? Ang pangatlong bagay, since Jesus is our forerunner, naranasan niya na, nakarating na siya doon. How do you anticipate your eternal condition in the future? Anong tinatanaw mo ngayon? Anong mangyayari sa'yo? Sa pag-usapan yan. Bakit? Because there is certainty of God's promises. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Ang mga pangako ng Diyos, ang dami eh. Kaya nga kung alam natin yung mga pangako na yon, ang sarap mabuhay. Amen? Pero kung hindi mo alam yung mga pangako ng Diyos, hindi mo alam yung benefits ng ginawa ni Jesus sa cross, struggle ka talaga. Mahirap sumunod kay Jesus. Mahirap magpaka-Kristiyano kasi hindi mo inaalam. Hello? Parang ganito lang po yun. Ang sarap magtrabaho pagka 100,000 ang sweldo mo monthly. Yan, sarap magtrabaho eh. Kasi alam mo. And then pag nagkasakit ka, kaya ka pa ospital ng kumpanya nyo. Alam mo yun, ang sarap nun. And then kung sakaling masawi ka, yung kumpanya nyo, pag-aaralin yung mga anak mo. Di po ba kung alam mo yung benefit, okay lang, maski mahirap. Ang Diyos po hindi nangako ng malusog na katawan. Ang ipinangako niya, buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinangako yung kawangyaan ng mundong ito. Ang ipinangako niya, yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito, kaya niya ibigay. At yun ang totoong kailangan natin. Ang Diyos po hindi nangako ng relasyon lang sa kapwa. The time will come, pag namatay, wala na sila. Malulungkot ka na. Isang walang hanggang pakikipagrelasyon ang ipinangako niya sa piling niya. Eternal, immortal, invisible, from our only wise and powerful God, manggagaling ito. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Habang umaawit po tayo, let us just remember kung sino yung Diyos na tumawag sa atin. Siyang sinasamba natin at pinaglilingkuran natin. Come on, let's sing this song. At kung hindi tama yung buhay natin, yung pamumuhay natin ngayon, ayusin natin ito. Ibuti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng initang araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso at damdamin, katapatan niya'y aking
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O siya nga po, Panginoon. Diyos, kaya't ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, Dakila ka. dakila ka, dakila, dakila ka, oh Diyos, oh Diyos. Dakila ka. Salamat, salamat sa katapatan mo. Dakila ka, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay tapat, hindi ka nagbabago noon, ngayon, kailanman. Lahat ng iyong sinabi, ginagawa mo. Lahat ng iyong ipinangako, tinutupad mo. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Panginoon, kung hindi nagiging tama ang aming tugon sa buhay na ipinangako mo, patawarin mo kami. Kung hindi kami lumalago sa aming pananampalataya,
at nananatili kami sa mga katuruan ng mga panimulang aral. Patawarin mo kami kung hanggang ngayon, imbis na kami ang nagiging tagapagturo, tagapagpaalala at tagapagbigay ng gabay sa mga taong naliligaw ng landas, hanggang ngayon, kami pa ang kailangang turuan. Kami pa ang kailangang gabayan. Patawarin mo kami kung ang kaya lang naming unawain ay ang mga gatas na pamumuhay. Patawad. Panginoon, salamat dahil alam namin mula sa pagkabata ng aming pananampalataya, marami sa amin ang hinuhubog mo upang sa patuloy na aming pamumuhay sa katuwiran ay aming mabatid kung ano ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, dahil may katiyakan ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil yung kaligtasan namin hindi nakadepende sa aming sarili. Because this is an objective truth. Dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa Kanyang ginawa, dahil sa Kanyang kalagayan ngayon, batid namin na may katiyakan ang aming pananampalataya. Salamat. Purihin ka, Panginoon. Salamat din po at dahil ginagamit mo kami. Hinuhubog mo kami. Tinuturuan mo kami mag-antay. Tinuturuan mo kaming maging mapagpasensya. Salamat, Panginoon. Bagamat nasasaktan kami, bagamat nahihirapan kami, bagamat dumadating ang panahon ng aming kawalan, kapos sa maraming bagay. Sa kabila ng mga pangyayaring yun, batid namin walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya't batid namin anuman ang mangyayari sa hinaharap, sino mang makapangyarihan ang kanyang pag-aangkin, hindi sila makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Maski anghel man ang dumating, hindi nila kaya kaming alisin sa kalagayan namin bilang minahal mo. Sino mang may sakit, may karamdaman, batid namin, hindi nawawala yung pag-ibig mo. Yung iba sa amin, nagiging makakalimutin. Yung iba sa amin, meron ng hindi kayang gawin. Hindi makakilos, kailangan ng pumapatnubay. Panginoon, sa kabila ng kahinaan ng katawan, hindi kami mahihiwalay sa iyo. Meron kaming matibay na anchor of our souls. Lord, thank you so much. At dahil po sa mga katotohanan ito, tulungan mo kaming mamuhay at mabuhay para sa iyo. Itong iglesyang ito, na kung saan ito po'y sa iyo, kalooban mo ang siyang mapangyari. Yung naisin mo, yung plano mo, ito po yung gawin namin. Nawa kami na mga naglilingkod sa iyo, tulungan mo kami na magawa namin yung kalooban mo. Yung pamantayan mo, ito yung lakawan namin. Hindi ang naisin naming pansarili ang magganap, kundi yung plano mo, yung kalooban mo.
Panginoon, let your kingdom come, your will be done in this church as it is in heaven. Not to us, Lord, not to us. All the glory and honor sa iyo lang, Panginoon. To you alone. Bago po tayo mag-iwahiwalay sa lugar na to, I would like to declare yung plano ng Panginoon na maaari natin panghawakan. Isang matagumpay na pananampalataya ang taglay ng bawat isa sa atin. Dahil ang hinahawakan natin ay ang natapos na gawain ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. And because of this, mga kapatid, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of our God, through the fellowship of His Spirit, be upon each and every one of you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Ano pong mission ng Gospel Coalition Church? Our mission is To glorify God by proclaiming the gospel hanggang kailan? until we all attain The whole measure of the fullness of Christ. Mga kapatid, Christ-likeness. Inuhubog tayo doon. Amen? Amen. Kaya nga po, kung yung pagbabago nais nating maranasan ng mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, anong dapat nating gawin? Sharing Christ, changing lives. Coming July 28, i-share natin si Christ. Amen? Alam natin, siya yung magbabago ng buhay ng mga taong ito. So, nawang, magsama-sama po tayo sa ating panambahan sa Panginoon. Magandang umaga po. Hello mga online viewers and subscribers! Thank you sa pag-attend nyo ng aming OWS every Sunday. So, thank you sa patuloy nyo panonood sa ating YouTube, sa Facebook, maging sa pakikinig sa Spotify. So, we're so happy na patuloy ka namin, lagi namin kayo nakakasama sa panonood. So, sana marami kayong natutunan sa mga napakinggan nyo today kay Pastor at nakasama din ba namin kayo sa pagpupuli sa kanya. So, sana huwag nyo makalimutan at patuloy nyo i-apply yung mga salita ng Panginoon. And nga pala, before matapos itong video ito, pakipanoorin nyo po yung mga announcement na ipi-play po namin bago matapos ito. And nawawa patuloy nyo supportahan ng aming OWS every Sunday, 2 p.m. via Facebook, via YouTube, and Spotify. Thank you and God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God
by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.